Okay, so another math hack, adding consecutive even numbers. Okay, so ito yung mga sasagutan natin. 5 na sum of consecutive even numbers. So ano ang formula na gagamitin natin para dito? So pwede natin laging gamitin yung sum ng arithmetic series. Pero ito yung medyo mahaba. So S sub n is equal to n over 2 times the first term a sub 1 plus a sub n. Okay? So ito yung medyo mahaba. Tapos paikliin pa natin, meron tayong formula. Applicable lang ito para sa consecutive even numbers. So ang formula natin ay n times n plus 1. Where n is the number of terms. So magsimula tayo sa medyo maunti lang, 2 plus 4 plus 6. Pero itong n times n plus 1, applicable yan, kailangan magsisimula tayo sa 2. Ayan, so itong first 3 natin, nagsimula sa 2. Okay? So yung number of terms natin, madali lang malaman, i-divide lang natin sa 2 yung last term natin, kasi even numbers naman yan. So mag-start tayo dito. So 2 plus 4 plus 6. So ang n natin dito ay equal sa 3. Dahil tatlo sila. Or 6 divided by 2 is 3. I-multiply lang natin sa 4. 3 times 4 is equal to 12. Okay? I-verify natin. So 6 plus 4, that this is 10 plus 2. Okay, eksakto. 12 nga yung sagot. Okay, so another example. So we have 2 plus 4 plus 6 hanggang 12. So hanggang 12, so therefore ang last term natin ay 12. I-divide natin ito sa 2 para makuha natin kung ilang terms sila or bilangin natin. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 6 terms or simply 12 divided by 2. So 6, i-multiply natin sa kasunod na number niya. 6 times 7 equals 42. Okay? So ganun lang kasimple. So we have another example, 2 plus 4 hanggang 34. So 34, i-divide lang natin ito sa 2. So therefore, we have 17 times, i-multiply natin yung next number, 17 times 18. Okay, so may math hack tayo para sa 17 times 18. So equal lang yan sa 7 times 8. That is equal to 56. Carry natin yung 5 sa taas ko nilagay. And then i-add naman natin 7 plus 8, that is 15 plus 5. So we have 20. Carry natin yung 2. Automatic, ito ay 1 dahil imumultiply natin. 1 times 1 is 1 plus itong 2. So therefore, the final answer is 300, 306. Okay, so paano naman ang gagawin kapag hindi nagsimula sa 2? Nagsimula ito sa 8. Kapag nagsimula sa 8, ima-minus lang natin kung ilan yung kulang. So ano ba yung kulang dito? May nawawalang 2 plus 4 plus 6. So may tatlong terms na nawawala. So ang gagawin lang natin, itong 100, i-divide natin sa 2. So we have 50 times yung next number natin sa 50 ay 51 minus kung ilan yung kulang dito. So yung 2 plus 4 plus 6 equal lang yan sa, ito na yung sagot dyan, 12. Or syempre, i-apply natin yung formula. Tatlo yung terms yung nawawala. So we have 3 times 4. Okay? So therefore, we have 50 times 51. So mag-scratch lang tayo dito. 50 times 51. So 51 times 50. So we have 0. 5 times 1 is 5. 5 times 5 is 25. So 2,550 minus 3 times 4 is 12. So therefore, the answer will be, yung 50, bawasan lang natin ng 12. So 2,500 minus 12 ito. So 2,538. Okay, so ito na yung final answer natin. And then, para dito sa huli, 12 hanggang 80, so i-comment nyo naman ang answer. Kayo naman ang magsasagot yan. Okay, so that's all. So thank you for watching at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math hack. So bye-bye and God bless.